So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman muli ito sa WPS na ating mahal. So, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, meron itong pamagat na nagulat ang China, nagpapanik na US missile launcher, pinalibot na sa China. Kikilabutan ka talaga, Diyos ko po. So, yun, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, nagulat ang China at nagpapanik na. US missile launcher, pinalibot na sa China. Kikilabutan ka talaga, Diyos ko, dahil. So again, Melbs Castle, Filipinoisy. So yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Ang katapusan ng China, bukod kasi sa... Again, ulit-ulit. Ito na nga ang katapusan ng China. Bukod kasi sa kinakatakutang missile na mayroon sa Batanes, balak rin ng US Army mag-deploy sa Japan ng ganitong klaseng missile. Halaka. US wants to deploy mid-range missile launcher to Japan. Ay nako, pinalibutan na nga talaga, min. Meron na nga sa Pilipinas na hindi pa isinuli. Tapos lalagyan pa sa Japan. Nako. Ito na ang sitwasyon ng China ngayon. Pinapalibutan na ng pampasabog ang pintuan ng mga Chinese. Ang nakakapagtaka lang talaga, napakadami rin nawang missile ng China, diba? Finiflex pa nga nila sa mga video. Marami naman pala kayong missile pero bakit pinag-iiyakan nyo yung isang missile lang na inilagay dito sa Pilipinas? Ano yan, hindi kayo confident sa mga missile nyo? Tapos ngayon, duduwag-duwag na. Ang mas inaalala pa at kinakatakutan ng Chinese Foreign Ministry, lahat daw ng EDCA sites binabalak lagyan ng US Army ng gantong klaseng missile. Ito na talaga ang katapusan ng mga Chinese. Tapos kahapon nag-aangas-angas pa tong Chinese general. Tapos ngayon tila naging maamong pusa naman tong Chinese Foreign Ministry. 美国在菲律宾部署中导，中方已多次表达明确的反对立场。美菲此举挑动地缘对抗，加剧地区的紧张。 This move by the US and the Philippines entities geopolitical confrontation escalates tension in the region and harms regional peace and stability. Okay, bahala kayo dyan. 局势，破坏地区的和平稳定， Ganyan naman talaga kayo parati. 地区国家的高度警惕和关 It 切。 arouse high vigilance and concerns the countries in the region. Ayan, parati kayong ganyan. Arouse. 菲方应当清醒地认识到美 Philippines 方的 need 真 to 实 have 目的， clear 回应 understanding. 地区国家的共同关切，不要牺牲 Ang response to the common concerns of regional countries, avoid acting as the cat's paw for the US and expense of its security interests. Aba, binago na nila. Hindi na pon, cat's paw naman daw ngayon. So parang ano yun, paw. Balik kami yung taga-ganon sa inyo. Okay, ganyan naman talaga kayo parati. Akala naman siguro nila makikinig pa tayo sa kanila. 自身的安全利益，为美国火中取栗， O tapos, 按此前的公开承 and 诺， quickly pull 尽 out the 快 missile 撤 system 走 as 中导系统。 publicly pledged. Ang malaking problema ngayon ni Defense Secretary Gibo Chodoro, kailangan pang baguhin ang Mutual Defense Agreement bago makapasok ang mas madami pang armas pandigma ng Amerika. Pero hindi pa nga dumadating sa Pilipinas ang dagdag na mid-range missile. Pinipigilan na agad to ng Makabayan Black. Yes, Makabayan Black na naman. Di daw ba Makabayan Black na naman. Ang tagal namang i-block niyan. Dapat i-block na ng gobyerno yan eh. Di na papasukin dyan sa ano. Comment block kung gusto nyo ma-block ang Makabayan Black. mas delikado ang Pilipinas pag mayroong ganyan? Ay, Di na rin ulit-ulit. makapangisda ng maayos ang ating mga kababayan. Nagpapasalamat pa nga yung iba dahil pag nandyan ang ating mga tropa, wala raw ang China Coast Guard at nakapangisda sila ng maayos. Tapos tututulan na Makabayan Black. Pinalagan agad yan ni Defense Secretary Gibo Chodoro.
Yun nga po yung worry Buti na natin lang talaga. doon. So, yung Pilipinas, Mr. Chair, nagiging lunsaran na yan ng mga military exercise Tapos, and practices ng iba't ibang mga bansa. So, dati US lang yan. So, meron tayong Japan, meron tayong Canada, meron tayong Australia. O ayaw mo nun. Ayaw ni Madam ng ganun. So anong gusto nila? China lang yung manghara sa atin. Yun ata yung gusto nito eh. Ano ba, hindi ba niya tinitingnan yung good sides patungkol dito sa patungkol dito sa mga exercises na to? Ano yun? Kasi parang sa pagkakarinig ko, katunog na ni Madam yung mga spokesperson ng China eh. Parang siya yung Tagalog version ni Mao Ning. Diba nakakaasar? So, ano na lang ang tayo na lang talagang ginagawa na lang tayong military exercise. Hindi lang po Pilipinas ang site sa ASEAN ng multilateral exercises. Indonesia, yung exercise Garuda, ginagampanan po ngayon. Thailand, ang COP Thunder, nandyan po. Singapore, nandyan din po, multilateral exercises. Vietnam, nandyan din po. Australia, nag-participate din po ngayon. Japan, South Korea, lahat po nag-e-eksersisyo. Lahat ng bansa, hindi lang po tayo. Nasupalpal ngayon yung, ewan ko may alam ito sa WPS, mga nangyayari sa WPS. Diba sobrang daming bansa na nagkakaroon ng exercises. Mga malalakas na nga sila eh. Kung ikukumpara sa atin, times 10, times 20, times 30 na mas malakas sila sa atin. O baka nga times 100 eh. Na mas malakas pa sila sa atin. Tapos gumagawa pa rin sila ng mga exercises. Kulang na lang sabihin mo, huwag kang makipag-alyansa. Siguro kapag ito naging presidente, binura na nito yung MDT. Gusto niya independent lang tayo eh. Kala mo naman talaga. Tapos paano niya kaya i-handle yung China? Yan. Walang koneksyon ang fisher folk natin sa ang pagharang ng China sa fisher folk natin sa mga exercises. Tama. Ito po ay sariling gawa ng unilateral at illegal na activities ng China. At pag tayo po ay bibigay dito, we are appeasing them and not negotiating with China. Paano lalakas ang depensa ng bansa kung tutol agad? Magpasakop na lang kaya tayo sa China. Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit tutol ang ibang Pilipino sa mga gantong klaseng depensa? Ewan ko. I-komento sa baba ng salubin. So yun lang naman. So mga kanoyse, grabe, nainis patuloy tayo. So yun ang video ito mula kay Melus Castle. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, again and again and again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. So kita nyo naman yun. Actually, nakita na natin to, yung pagkukukudan ni Madam. Tapos nung nakita na naman natin ulit, parang sumariwa yung natin, yung inis natin sa kanya. Like grabe, buti na lang talaga eh. Sobrang ni Sergey po. Like, alam nyo ba? Yung Australia, yung Japan, Singapore, meron nga sila mga exercises eh. Tayo pa ba Pilipinas? Ano yun? Parang ang gusto ni Madam is tayo eh. Parang for example, yung mga military natin. Kulang na lang sabihin niya yung mga military natin, wag na kayo magsanay. Pabayaan niyo yung ibang bansa na magsanay sila. So, kailan tayo magsasanay kapag akto na? Yan yung problema sa karamihan dito sa atin. Especially yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Saka na-action kapag yung mga kalsada natin, kita nyo? Saka na-actionan kapag meron na nadidisgrasya. Pero kapag wala pang nadidisgrasya, kahit na para na yung moon, sobrang daming butas, para ka nang nasa buwan, wala, hindi ayusin. Saka lang ayusin kung meron nang magrereklamo, meron nang madidisgrasya. Saka lang ayusin kapag malapit ng eleksyon. I think ito, since, nakakainis eh. Nakakainis talaga yung mga mindset na ganyan eh. Sobrang hina na nga natin. Pinipigilan pa tayo na magpalakas.
dumiskarte. 'Di ba? Parang backer system lang 'yan. Parang mga negosyante lang 'yan. 'Di ba? Kung mapapansin mo, bakit ang mga negosyante mahilig sila sa mga meet and greet, yung mga tawag diyan, mga birthday party ng mga kapwa businessman nila. Bakit ano sila? Bakit pumupunta talaga sila? Bakit sobrang saya nila kapag naiimbita sila? Of course, kasi syempre, need nila ng magpalitan ng informasyon, need nila na, for example, ganyan, collaboration, need nila pwede silang magkapag-invest sa kanya-kanyang mga negosyo. Strategy yan. Same as sa ginagawa ng Pilipinas, Amerika, Australia, kung sino pa man yung mga bansa na kinainit ng budhi mo. Pinag-iinitan mo na nagkakaroon ng exercises. Tapos ang ipang tatapak mo lang sa amin, may mangingisda na nagrereklamo. Talaga ba? Iharap mo yung mga mangingisda na nagrereklamo na hindi sila makakapangisda during maritime exercises. Tapos i-briefing yan. Ipaintindi sa kanila. Pili kayo. May mga ilang araw kayo na hindi makakapangisda kasi mayroong maritime exercises. Or habang buhay na kayong hindi makakapangisda dyan kasi pinabayaan natin. Ganyan lang. Di ba? Nung mindset yan. Ay, nako. So, yan. Naiinis talaga ako eh. So, comment down below if naiinis din kayo dun sa taong yun. So, again, that's it. Thank you so much for watching. Again, I'm Elvis Castle, Filipino Easy. So, like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is out.